Ayun so ngayon po ay June 11, 2020 at review ulit tayo guys ng ating stock trendings ngayong araw na to. So medyo naglaro si PSEI. So red tayo kaninang umaga, tinitignan natin, medyo malakas pa nga yung pagbagsak. Pagdating naman ng bago mag-closing, bigla pong nagkaroon ng hatakan po ng ating index, kaya umakyat pa rin tayo ng 0.57%. So balik ulit tayo sa 6,476.24. At ito po yung mga trendings natin ngayong araw na to. Si Sir Tech, si Dito, Megawide, Macro Asia, Jollibee, Holcim, Now, JT Cap at saka si Home at ang ating PSEI index. Ayan. So bago tayo magpatuloy guys, as usual, pakibasa po lagi ang ating disclaimer. At sa mga bago nating kasama sa Facebook, so subscribe ka lang dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel guys. At dahil mahaba yung weekends, ayan, it's time for you to study naman. So ayan, so napapanood nyo araw-araw yung ating video. So gamitin nyo po yung mga natutunan nyo dito sa mga videos natin, dito sa mga daily uploads, para naman makapag-chart po kayo doon sa stocks na binabantayan nyo, kung tama ba doon sa mga nakikita natin at yung mga bias natin doon sa mga previous vlogs natin. So i-browse mo lang yung buong channel natin guys. So marami po kayong makikita dito na for beginners po talaga. At kung nag-uumpisa ka pa lang sa trading, sabi ko nga, malaking tulong po itong channel natin na ito. Okay? At doon sa mga hirap pa rin hanggang sa ngayon. At kung hindi ka makasunod doon sa technical analysis, tanong ka lang dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. At pati yung mga kasama natin is nagpo-post na rin dito sa ating Facebook account. Ayan, so baka may makuha kayong mga ideas dito sa ating mga nagko-comments po dito. And then, kung mahilig ka sa news, kagaya ko, sabi ko nga, browse mo lang itong ating Twitter account. So follow mo lang ako guys, kasi nagre-retweet tayo ng mga news na pwedeng maging significant sa mga stocks natin, positive man or negative. Ayan. So, etong pinag-uusapan sa akin guys is yung Merimart IPO ni Edgar Enjapsia II. So, June 15 na po, sa Lunes po ito. So, mukhang matindi labanan sa Monday pagdating ng opening po ng ating bell. So, congrats po dun sa mga nakakuha. So, hindi tayo nakakuha, kaya aabang tayo sa opening po sa IPO ni Merimart natin. Okay? So, balik tayo dito sa ating PSEI index. Silipin natin yung kanyang 5-minute chart para makita natin yung nangyari. So, after magkaroon tayo ng good close kahapon, binatak naman pababa ng more than 2% si PSEI, and then unti-unti nakabawi po siya at binatak ng sobrang-sobra pagdating naman doon sa closing natin. So, 1.5%. So, although green po yung candle natin ngayong araw na to, tingin natin magkakaroon pa rin ng konting correction itong si PSEI kasi medyo artificial yung pag-akyat po ng kanyang price. So, sa ngayon, so lumalabas, malakas na support po natin nga yung ating MA100 at ang pinaka-resistance natin is dito sa around 6,500 yung pinaka-peak natin nung nakaraan. So, medyo tight yung ating trading range. Yung RSI is medyo lumalaban kasi binatak nga siya, no? And then mukhang maganda pa rin kasi nasa overbought level pa rin siya, no? Ayaw niyang umalis dito sa around RSI 70 at medyo parang may pag-curve down yung ating MACD, pero bukas pa naman guys. So optimistic pa rin tayo dun sa ibang stocks natin na pwedeng tumaas. Ayan. So congrats sa'yo kung umakyat yung stocks mo ngayong araw na to, kasi nakabawi din siya pagdating po ng closing. So, pero may mga nakita tayo na medyo nagbagsakan na rin talaga yung kanilang mga charts. At ang tingin ko, ang winner for the day is yung ating property sector. Ayan. So, tingin tayo sa world indices natin. So, ayun. Mukhang matindi ang labanan sa Monday. So, meron tayong red dito sa futures ng ating US indices. Negative 1.75% yung expectation sa pagbubukas ng kanilang market. So, ibig sabihin, magre-red po itong si US market natin. So, maraming negative news na lumalabas doon sa mga unemployment reports nila. So, medyo marami yatang nawalan ng trabaho sa itong mga current na reports na nare-receive sa US. So, makita mo dito guys, so yung buong US, saka Europe, saka Asia, very red po sila. So, meron pa nga dito, no? So, bandang Australia yata to, nag more than 3% sila. At sa Japan, more than 2%.
Sa Hong Kong, negative 2%. So, maswerte pa rin ang PSEI index, guys. So, and then, holiday bukas. So, at kahit pa paano makita nyo, yung mga ports nyo is green. Samantalang yung the rest of the world is negative po sila. So, dahil ganyan yung nakita natin, mag-expect ng correction, more corrections pa pagdating po ng Monday. Ayan. So, kay President Duterte, nagsisearch tayo kanina, wala naman tayong nakitang news sa kanya. So, ang makakapekto sa ating market sa ngayon is mga global indices naman. So, minsan kasi nagsasabay, kung napansin nyo, yung US, yung time na umakyat po yung ating index, very green din po yung kanilang charts. So, nagsasabay-sabay lang tayo worldwide. Ayan. So, pagdating sa net foreign buying, so, medyo nag-alisan muna yung mga foreigners, negative 63.15 million. So, ayan, so parang ano, no, wala pa rin masyadong foreigners na pumapasok maliban doon sa mga nauna nung huli. Pero at least nandito pa rin sila sa loob, guys. So kahit pa paano, merong tingin natin dito sa MA100, merong mga foreigners na magbabantay po ng ating index, kaya hindi siya masyadong babagsak, siguro around below 6,200. Yun nga lang, so napapansin nyo naman siguro, ang daming shakeout na nagaganap. So kanina umaga, nagbagsakan. And then pagdating ng hapon, yung iba umakyat pa nga eh. Nakita natin, yung iba medyo mababa ng konti, pero makita mo, meron siyang doji. Doji na kasi sa medyo baba siya, di ba? So hindi kagaya ng nakarang araw, mga hanging man yung lumalabas sa kanila. Okay? So, punta na tayo dito sa ating top trending stocks. So, nangunguna pa rin itong si Sirtech natin. So, meron akong nabasang post pagdating doon sa Instagrams kanina. Pakita ko lang din sa inyo. May disclosure pala ulit itong si Sirtech natin. So, around June 10, meron na naman siyang disposition of shares. So, medyo significant. 5 million shares yung binenta niya at 8.28. So, patuloy na lumalabas. So, hindi natin alam kung anong gagawin ni Sirtech doon sa mga shares na binibenta niya, kasi medyo nahahalata na rin siguro ng iba na medyo malaki po yung mga lumalabas na shares sa kanya. So, yun namang nag-dispose sa kanya, sabi natin nung nakaraan, is subsidiary po nitong si Sirtech natin. So, ang hindi ko lang na-research kanina, kung, kasi nag-dispose siya, di ba? So, sino naman yung sumalo dito sa mga shares ni Tech? So, kung alam nyo po at meron kayong information, so ilagay nyo lang sa video, sa comment section, para po mabasa po ng mga kasama po natin. So, tayo naman, kung wala tayong alam, guys, doon sa nangyari doon sa mga news na ganun, mga disposition of shares, tumingin ka lang dito sa ating technical charts, kasi mas alam niya ng mga medyo malalaki yung puhunan. So, nagre-research po yung mga yan, at makikita mo kung ano yung decision nila pagdating naman dito sa chart. So, sa ngayon, parehas pa rin naman nung napag-usapan natin kahapon, nasa isang malaking trading channel po itong si Sirtech, at kahit pa paano maganda kasi nag-bounce po siya dito sa ating MA100. So, yung sinasabi natin na support niya kahapon naman. So, at yung, kung matatandaan nyo, yung ginawa natin dito sa RSI, sana, sabi natin, magkaroon ng rebound ng RSI, which is ganun naman yung nangyari sa kanya. So, yung MACD, hindi pa rin maka-pick up kasi yung price hindi naman masyadong lumalayo dito sa average natin, around 8 pesos or 8.2 pesos. So, kahit pa paano, guys, so, wala naman tayo nakitang red flag sa charts lang, kasi medyo okay yung volume niya. Yung kahapon lang, so, around, or ng isang araw, around, June 10. So, yung malaking volume na yan. So, meron palang binagsak na mga shares itong si Sirtech. Kaya sundan mo lang yung kanyang charts. So, kung hindi ka marunong doon sa, kagaya ko, medyo late tayo doon sa pag-explain doon sa gamit ng mga disposition ng shares. So, wala kasi tayong alam na iba maliban doon sa disclosure na yon. Titingin na lang tayo dito sa kanyang charts. Okay? So, nag-gain po siya ng 1.93% at meron siyang binubuo na ascending trend channel. Ayan. So, yan lang muna. Yung nakita natin kay Sirtech. So, next, si Dito. So, mukhang malakas na resistance kay Dito. Yung ating price at 2.72. So, tingnan natin sa Monday kung magkakaroon pa rin ng bounce itong si Dito natin. So, medyo topish po. Or parang gustong mag-correct nitong si Dito talaga. Kasi hindi siya makalampas dito sa ating previous na dalawang indecision candle. So, medyo ibababa ko na yung ating trend channel. So, kung mapapansin nyo, nung huli, nilagay ko dito sa taas kasi medyo bullish tayo sa kanya. Pero, nakailang beses na siyang try, bumalik dito sa
previous price at around yung high natin is 2.84, pero hindi niya kinakaya. So nagkakaroon na retest sa MA9 itong si dito. Pag hindi po niya kinaya, babalik tayo dito sa ating ascending trend lines naman. So makita mo sa MACD medyo nagka-curve down, so nawawalan ng momentum si dito natin. So hindi natin alam kung dahil siguro nag-alisa muna yung iba kasi medyo mahaba nga po yung ating weekend. So nonetheless, okay pa rin naman yung ating MACD nakabukas at yung RSI natin. So kahit medyo pa-curve down, nandito pa rin naman sa taas ng ating overbought level. So anytime pwedeng magkaroon ng spike si dito natin. Pero sa ngayon, since 3 beses na siyang nag-try dito sa previous resistance area niya, baka magkaroon na muna ng retest dito sa baba ng ating ascending trend line. So medyo malaki din yan, no? Pag nagkaroon ng drop itong si dito natin is more than 8%. So walang follow up dun sa mga news na nababasa natin regarding po naman dun sa 40 billion shares na pwedeng ipasok ni dito sa kanyang stock. Ayan. So next pa natin si M-Wide. So ito alam ko nagkaroon ng malakas-lakas na shakeout itong si M-Wide natin. So tingnan natin ha. So tingnan natin kung ilang percent yung binagsak. Bumagsak siya ng more than 6% or 7%. So medyo malakas po yung shakeout ni Mega White. So kung sumusunod ka sa trend lines, yung sinabi natin nung nakaraan, possible naka-cut loss ka na sa kanya. So never mind kung sinusunod mo yung rules mo sa kanya, at least na follow mo po siya. So kahit medyo bumalik yung ating price sa kanya. So ano nakita natin kay Mega White? So may mga naglalabas ang news dito kay Mega White na marami siyang projects together with the government. Kaya siguro nag-rebound po yung kanyang price ngayong araw na to, 3.26%. So hindi ko lang alam kung latest yung news na nabasa ko, pero yun yung nakita ko dito sa Instagram. So medyo top, medyo nagkaroon siya ng dito sa baba, nagkaroon siya ng double top or malakas na resistance at around 8.17. So kung mag-correct po yung sa Monday yung ating market, so watch mo lang kung yung sinabi natin ng support nung nakaraan dito sa may gap area at around 7 pesos is ma-break siya. Baka naman kailangan mo nang mag-TP kung nandiyan ka pa rin sa loob, kasi kahit pa paano malaki na rin yung gain mo. Baka kasi pag bumagsak pa siya dyan, mag-retest ulit dito sa around 6.3 pesos naman. Pero okay yung MACD niya eh. So parang ang sinasabi ng MACD, may kasunod na rebound itong si M-Wide kasi ang layo po ng blue line dito sa ating red line. Ganoon din po yung ating RSI. So magkakaalaman sa Monday kasi tingin natin yung buong PSEI market is magko-correct pa rin po. So ang ganda po ng volume nitong si Mega White. So meron talaga nagbabatay sa kanya. So although meron kang malalaking dalawang volume dito guys na lumabas sa kanya kasi red yung candle, meron namang sumalo ulit sa kanya. So ibig sabihin, pwedeng magkaroon pa ng maraming upside dito kay Mega White hanggat nandiyan po yung volume. So siguro nasasalamin din dito sa ating MACD naman. Okay? Next pa natin si Macro Asia. So nangyari sa kanya. So nagkaroon din ng indecision, candle ulit itong si MAC. So kagaya po ni M-Wide, mukhang gusto niya mag-retest dito sa ating MA9. So yan lang muna ilalagay natin yung support sa kanya kasi parang yan yung gusto niyang i-retest. So tingin natin magkakaroon na retest dito sa trend lines po natin si Macro Asia kasi medyo malakas po na resistance yung ating MA100. So nakita niyo naman parang kay dito, no? 3 beses na nag-touch siya. So pag mga ganyan guys na may multiple touch sa isang mga key resistance area, so nagko-correct po yung ating mga stock. So medyo overbought din kasi, di ba? Nakita niyo naman yung ibang stocks. Sabi natin nakaraan, pag overbought talagang nagko-correct po yung ating market. So nonetheless, kagaya ni M-Wide, meron pa rin tayong positivity dito kay MAC kasi bukas na bukas po yung ating MACD. Kung mapapansin nyo, pag sa isang stock na nagre-recover, basta bukas po yung MACD, high chance po na magkaroon ng spike ng mga prices. Yun nga lang, kailangan tiisin mo yung nakikita mo sa kanya na pag-drop po ng kanyang prices. So nag-loss siya, negative 2.38%. So, balik tayo dito kay Jollibee. Mukhang masaya ulit yung mga Jollibee natin at hindi naman nag-drop yung kanyang price. So, nagtatry mag-breakout talaga itong si Jollibee guys. So, bakit kanyo? Kasi malalaki po yung mga volume na nakapasok sa kanya. So, lagay natin dito. So, possible magkaroon na retouch sa MA100 itong si Jollibee pag meron pa rin pong mga ganyan na volume. So, tingnan natin ha.
Yung RSI medyo nagka-curve down. Pero sabi natin, basta RSI above 50, malaki po yung chance na magkaroon ng mga bounce moves naman. Ayan. So, dito sa MACD, okay pa rin naman siya. At yun, bumalik lang dito sa kanyang trading channel. So, yun nga yung expectation natin nakaraan na magkaroon ng breakout po dito sa previous resistance na 134 pesos. Itong si Jollibee natin. So, madali lang naman sundan itong si Jollibee. Mag-drawing ka lang ng trend lines. So, kung medyo nakabili ka dito sa pangalawang candle niya is 15%. Malaki na rin yan, di ba? So, kung aakyat pa rin siya, at sundan itong trend lines, maganda. Pero pag nag-breakdown siya, so magkakaroon na retest dito sa support, which is a good opportunity naman yung mga nakahuli dito sa baba na mag-profit taking sa kanya. Ayan. So yun po yung nakita natin kay Jollibee. So kung hawak mo siya, magandang i-hold pa rin kasi hindi pa naman siya nakarating dito sa major resistance area po natin. Okay? Next po natin si Holcim. So ba't kaya nagtatop trending si Holcim hindi naman maganda yung kanyang chart. So, nag-gain lang siya, 0.26%. Siguro maraming emotional dito sa kanya kasi akala mo, very classic na breakout yung nangyari. Pero ang nangyari naman sa kanya is parang fake out po yung nangyari dito kay Holcim. Pero siguro, kaya masyadong maraming tumitingin sa kanya, yung opportunity kasi na magkaroon ng bounce. So, medyo huli kasi itong si Holcim natin. Yun siguro yung tinitignan kasi kung ma-fill the gap na nga naman itong area na to is 39%, di ba? Yun nga lang, ang nagpa-persist po kasi dito kay Holcim is medyo may pagka-bad news siya kasi hindi natuloy yung deal niya with San Miguel Corporation. So, kung medyo optimistic ka sa kanya, pwede mo siyang abangan. Pero kaya lang yung pinapakita kasi ng kandila, hindi natin ma-determine kung kailan siya magkakaroon ng touch dito sa ating descending trend lines na pwedeng iguhit as a major resistance. So, wala tayong masyado makita guys kasi yung price hindi naman gumalaw kay Holcim. Although maganda yung kanyang mga Tingnan mo guys, yung MACD nahuli ng pag-curve down kasi yung unang up niya na 2 days dito malalaki. So, kaya hindi pa rin masyadong bumabagsak yung ating MACD. So, medyo sobrang lagging indicator itong si MACD natin dito sa area na to. So, sa ngayon, kung hindi mo pa hawak itong si Holcim, so, wala tayong makitang buy signal po sa kanya. Ayan. So, next natin si Now. So, parang maganda yung yung candle ni Now ngayon, no. So kahit papaano nagkaroon siya ng bounce malapit dito sa ating MA9 kaya lang nag-close siya below pa rin ng previous red candle which is still a red sign kung gusto mong pasukin itong si Now natin. So nakikita ko lang naman sa kanya is ito pa rin negative 65% na earnings. So hindi na niya kinaya at mukhang magkakaroon na retest dito sa siguro dito sa MA100 itong si Now natin. So yan lang muna, isang malaking trading channel yung nakita natin. Pero it's still not a good sign to buy kasi pababa po kasi yung yung pinupuntahan ng ating price dito kay Now. So, high chance magkaroon siya ng fill the gap dito bago siya siguro mag-decide kung magre-rebound naman siya. Yan. So, yan lang po muna yung nakita natin kay Now. So, at least kahit papaano makakatulog kung sino man yung naipit kasi hindi man siya gumalaw. 2.1 pa rin yung current price niya ngayong araw na to. So, wala tayong masagap na news dun sa mga rollouts ng 5G network nitong si Now natin. Okay, next pa natin si JT Cap. So, nag-down si JT Cap, negative 2.58%. So, medyo bad sign yung yung candle natin kasi nagkaroon po siya ng gap down kasi kaya medyo hindi maganda yung tingin natin kay JT Cap. So, ang pwede nating i-predict sa kanya is pwedeng magkaroon ng retest dito sa ating MA9 kasi pag nag-correct si PSEI bukas sa Monday, high chance kasi na mag-correct pa rin itong si JT Cap. So, alam niyo naman, sumusunod po sa galaw ng market itong si JT Cap. So, yun nga, bumalik siya ulit dito sa ating loob ng ating trading channel kung sisilipin mo lang siya ng maigi. So, medyo pababa yung RSI. So, naghahanap pa rin ng base itong si JT Cap, guys. At yun nga, ang nakikita lang natin sa kanya na pwedeng magkaroon siya ng bounce area is dito po sa ating MA9. So, mas malakas na support area yan compared sa current price niya
sa ngayon. So wala kasi siyang wala siyang masasandalan nagkaroon siya ng gap down. So ang next support mo lang naman, so based sa mga resistance, previous resistance is dito sa 459.79. So more corrections nakikita po natin dito kay JT Cap. Pero wag ka masyado mag-alala kasi bukas naman yung ating MACD. Yun nga lang, medyo tiisin mo ng konti yung malalaking drop ng prices po ni JT Cap. Ayan, so meron na ba tayong trend channel sa kanya? So wala pa naman So kung hanapin mo yung pinaka previous resistance nitong si JT Cap. So mukhang malakas na resistance talaga yung MA 100 kasi meron kang maguguhit na trend lines dito sa mga previous peaks nitong si JT Cap natin. So ilalagay pa rin natin yung resistance dito sa ating MA 100 naman. So yan po muna yung nakita natin sa kanya. Possible correction pa po itong si JT Cap. Okay, next po natin si Home. So ayun, so yun yung sinasabi natin guys, pag nakakita ang mga traders ng doji, inverted hammer, inverted dojis, so ang next na possibility is magkaroon ng profit taking pa. So medyo malaki, negative 5.81%. So dahil medyo malakas po yung drop nitong si Home, ibababa natin yung support niya sa 6.96. So baka bumalik siya dito or baka mag-fill yung buong gap naman dito sa kanya. Kasi medyo guys, pag napansin nyo, pag nagre-review kayo, nagba-backtest, pag medyo nakakakita ka ng mga gantong candle, medyo obvious at may palaman na volume. So mga ilang days. So normally napapansin ko 5 to 10 days bago siya makarecover. So tingnan natin kung magkaroon ng malakas na rebound itong si Home pag nakarating po dito sa 6.96. So malakas na resistance natin is at 8.03 naman. So baka nga dito po sa MA9 pala, maghabulan sila ni MA9 bago siya magkaroon ng rebound. So yun din naman kasi sinasabi ng ating RSI at yung optimism naman natin na magkakaroon pa rin na rebound is because merong nakabuka na MACD dito sa ating MACD area naman. Ayan. So okay, kahit paano yung mga nakalabas, malaki yung gains. Yun nga lang, yung mga sumalo, baka mag-expect pa po kayo ng mga possible correction naman ng mga prices. Ayan, so balik tayo dito sa ating PSEI. Ayan, so ano bang pwedeng interpret natin? So isang silip lang pala, may nakita ako nag-request natin kasama. Si TEL saka si Globe yata yun. So medyo nakaka-recover itong si Globe. So actually guys, itong di ba si PSEI, meron tayo sinasabi yung MSCI index. Itong si TEL, kung napapansin nyo sa mga review ni brokers natin na si COL Financial, meron ding representative sa US po itong si TEL natin. So makikita po nyo doon, nakalimutan ko kung ano yung code niya. Pero pag nag-up kasi yung representative niya sa US, nag-up din po itong si TEL natin at pag bumagsak yun, bumabagsak din po itong si TEL natin. So doon sa nagtatanong, isang malaking trading channel po yung nakita natin kay TEL. So yan lang muna kasi nagko-correct pa naman yung ating market. And then dito kay Globe, yung mga nagtatanong. So parehas lang po sila. So makita mo naman, very obvious, meron siyang malaking sideways na channel. Okay? Balik tayo dito sa ating PSEI. So, yun nga guys, yun muna yung nakikita ko personally dito sa ating PSEI since refresh natin tong global indices. Ayan, laki So, mukhang mag-expect tayo ng malaking drop sa Monday guys. Negative 2% si Dow Futures. So, sana mamaya makabawi siya kahit 1%. So, medyo okay na yon. Pero kahit 1%, yun nga yung nararamdaman natin dito sa ating index. So sana magkaroon ng good news over the weekends itong si PSEI. Ang possible catalyst po natin para mabawi yung pagka-negative sa US is yung GCQ to modified GCQ naman ng Metro Manila. So abangan po natin yung news. So meron ako nababasang post ang sabi doon sa IATF, yung mga cases is mukhang pababa naman yung trend ng ating COVID cases. So, tingnan natin, abangan natin sa weekends kung ano magiging possible decision o manggagaling po kay spokesman Harry Roque naman. Okay, so yun lang guys. Note lang kayo dito sa ating channel. So, since mahaba yung weekends natin, so
Panoorin nyo lang po itong channel natin. So pwede kayong mag-review kung bago pa lang kayo sa market doon sa mga basic na kailangan nyo dito sa ating YouTube channel. And then magtanong ka lang dito sa Facebook account na Palaboy Trader at follow mo lang ako dito sa ating Twitter account na Palaboy Trader din naman. Ayan. So dumadami na tayo, 721 na yung followers po natin dito. So siguro over the weekends na wala tayong trading, so mag-review tayo ng mga stocks na ano yung mga possible na galawan ng stocks ng mga IPO. So siguro reviewin natin yung mga previous IPOs natin sa kung ano yung mga nangyari sa kanila at ano yung ugali ng mga charts para makatulong po sa atin. So ako din, nag-aaral din ako, so gusto ko rin malaman kung anong behavior po ng mga first day IPO po natin. Ayan. So yun lang guys, at kita tayo over the weekends para sa mga susunod pa reviews saka vlogs po natin. So maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.